Magandang araw mga amisis! Nandito ngayon tayo sa Laura's World at sasagutin po natin ang tanong ng isa nating subscriber sa comment section. Ano daw ang pwede nating gawin kapag napag-send siya accidentally doon sa inactive o deactivated GCash account? Ibig sabihin wala naman palang GCash or deactivated na. Ano po? So, ang paalala ng GCash, pag nagsasend po ng pera, real time po yan at saka based dun sa terms and condition. Dun sa terms and condition, sinasabi kasi doon na si GCash, hindi po nila nire-reverse or nire-refund yung transaction kapag complete na. So ano po ang mangyayari doon? Ibig sabihin, kailangan maibalik yung pera sa inyo gamit doon sa napadalahan ninyo. Ano po, hindi po si GCash mismo yung magpapa-refund or magbabalik ng pera. So, may guidelines po sila dito para matulungan kayo na maibalik yung pera. Pero in short po, kayo po yung responsible sa pagpapadala ng pera, kaya nga po nakalagay bago mag-express send, sigurado ka ba? Tinatanong ano GCash, sigurado ba na correct? So kung kayo po ay sinertify nyo na correct yun, may kasalanan na po natin yon. So hindi naman po yan magsesend kung hindi nyo sinertify na tama yung pinadala. Ano po? So kaya nakalagay sa terms and condition na GCash, hindi nila i-reverse or i-refund. Kasi nga po, ito po ay sinertify ninyo. Ano po? So ngayon, ano mangyayari kapag nakapagpadala ka doon sa account na inactive or deactivated na yung GCash account? So paano ba nangyayaring inactive? For example po ay nasira yung SIM, hindi nyo na ginagamit, o kaya nung pinasa ang SIM registration po, hindi po napag-register doon sa deadline. Ano po? So yun yung mga chance na deactivated or inactive na yung mga SIM, and therefore deactivated or inactive na rin yung GCash. So ito po yung pwede nyong gawin. Kung halimbawa kayo na ay pagpadala sa old number, lumang number, hindi na yun yung latest number mo, ano po, remember, nire-recycle din ng mga telco yung mga number. Ano? So, minsan hindi na yun na may-ari, lumang number na pala. Ano po? So, ang una, pag nagpadala kayo doon sa old GCash number, so pwede po kayong mag-file, kung kayo naman yung may access doon sa ay request for transfer of funds to your new GCash account. Ano po? So, ang GCash kasi, kung madami kang number, gumawa ka ng GCash doon sa ibang number, or gumawa ka ng bagong GCash account doon sa number mo din, madedetect niya na parehas mong number. Iyon, based dun sa mga information na sinabit mo sa verification. So, kung luma na yon, hindi mo na ginagamit, old number na yung bago na yung ginagamit mo, magre-request ka for transfer of funds. So, pag nag-request ka ng saan ka magre-request, sa GCash din po yan, no? So i-click nyo lang po itong link na to. Nandun po yung procedure kung paano mag-request ng transfer of funds to your new GCash account. So sa sunod na video, itatakal po natin yan. Ano po? So kung ay naman ay naapag-send ng money accidentally to an inactive number, you might try to reach out to the recipient. So ito po yung sinasabi ko kanina, hindi si GCash po yung magpo-proseso niyan o mag-aasikaso. Tayo po, kung nagkamali tayo. So kami po dati nagkamali kami pambayad ng bills. Tinawagan namin yung nasenda namin, mabutin lang at mabait, ibinalik po niya yung pera po namin. So kung ganun nga po, so ganun din yung gagawin ninyo. So kapag naman po yan ay pumasok yung pinadalahan ninyo, ibig sabihin active po yung yung number na yon. Ibig sabihin na receive siya ng text, etc. So pwede niyo pong tawagan iyon at makiusap, makisuyo na ibalik po yung pera. Kung kayo naman po ay nagpadala ng pera sa old number,
of the recipient na may bagong GCash account naman, yun din po so sasabihin nyo sa kanila mag-request for a transfer of funds to their new account. So same po yan ng number 1. And kung gusto nyo ibalik sa inyo yung pera, ibalik po sa inyo, no? So again, makikisuyo po kayo doon sa taong napagpadalahan ninyo. So yan po ang sinasabi ni GCash, So tama naman po. I think case to case basis kung paano nyo mapapapayag si GCash na sila yung mag-refund ng transaction, no? But nasa terms and condition naman yan na hindi talaga sila magre-request for transfer or magre-refund, no? So kayo po ang magkukusa po niyan. So ito naman po, deactivated account. Paano pag naapag-send kayo sa deactivated account? So hindi po mangyayari yon. In short, ito po yung binanggit ko kanina, pag inactive, deactivated po. Yung if you attempt to use Express Send sa deactivated or non-GCash account, an error will appear. The sender will be then prompted an option to send via GCash padala. So ito po yung benefit ng GCash padala kahit hindi GCash user. Ngayon, kung ikaw ay inactive, hindi po yan papasok kahit anong mangyari. So dun sa isang video natin may nagtatanong kasi din natin paano i-claim. So or paano i-send doon sa non-fully verified. So may nagtanong po paano yung hindi talaga GCash user. So yan po yung sagot doon, hindi po makakapagpadala. So yun lang po ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo. Maaari po kayang pumunta dito sa GCash Help Center para malaman or masuri ng mas mabuti ang detalye dito sa mga kasagutan sa mga tanong ninyo. So nandito naman po lahat. Ito po ay ni-explain ko lang sa inyo para mas mabilis. Pero kung gusto nyo pong i-explore, nandito naman po lahat yan sa GCash. So yun lang po and salamat po.